Nakaramdam ka ba ng pagkalito at pagkalito kamakailan? Nakaramdam ka ba ng pagkasunog at hindi mo na kayang magpatuloy? Nararamdaman mo ba na kailangan mo ng agarang interbensyon sa iyong buhay? Natatakot ka ba sa hinaharap o hindi sigurado sa susunod na gagawin? Ito ay maaaring mga hulugan na ikaw ay nasa punto ng iyong buhay kung saan kailangan mo ang Diyos ng madalian. Lahat tayo ay may mga pagkakataong kailangan natin ang Diyos na humakbang sa ating sitwasyon at tulungan tayo, mga oras na lubhang kailangan natin ng kalinawan at direksyon. Mahal, hindi ka nag-isa dito. Siguraduhin panoorin ang video na ito hanggang sa dulo upang matuklasan ang 7 palatandaan na kailangan mo ang Diyos ng madalian. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, mangyaring gawin ito at i-click ang notification bell. Ang totoo, kailangan nating lahat ang Diyos sa ating buhay. Madalas tayong lumayo sa Kanyang presensya, at pagkatapos ay nagtataka kung bakit ang ating buhay ay patuloy na umuurong. Sinabi ng Diyos sa Kanyang salita na kung wala Siya, wala tayong magagawa. Kung paanong ang isang bagong panganak ay walang magawa ng walang magulang o tagapag-alaga, tayo ay walang magawa kung wala ang Diyos. Tayo ay mahina sa mga panlilinlang ng kalaban kung wala ang Diyos. Nararamdaman mo ba ang kawalan ng laman sa iyong buhay, at hindi ka sigurado kung ano ang ibig sabihin nito o kung paano pupunan ang kawalan? Nasubukan mo na ba ang iba pang mga opsyon, at nagpapatuloy ang pakiramdam? Mga minamahal, hindi mo kailangan ng karagdagang pera, ngunit ang kagyat na atensyon ng Diyos. At narito ang mga palatandaan. Numero 1, kapag naramdaman mong lumalayo ka sa Diyos at sa mga bagay ng Diyos. Naramdaman mo na ba na ang iyong relasyon sa Diyos ay hindi tulad ng dati? Nararamdaman mo bang malayo ka sa Kanya? Kung hindi mo pa naririnig ang Kanyang tinig o naramdaman ang Kanyang presensya, tulad ng dati, ito ay senyales na kailangan mo ang Diyos ng madalian. Lagi tayong nare-refresh kapag palagi tayong nakikisama sa Diyos. Sa tuwing pakiramdam mo ay malayo ka sa Diyos, ang totoo ay inilalayo mo ang iyong sarili sa Kanyang presensya. Ang Diyos ay laging nariyan sa atin, ngunit minsan tayo ay lumalayo sa tuwing tayo ay sumusuway sa Kanyang mga utos. Kung susuwayin mo ang Diyos o mahulog sa kasalanan, gagamitin ng dyablo ang pagkakataon para hatulan ka at iparamdam sa iyo na ang Diyos ay nagagalit sa iyo, na sumuko na ang Diyos sa iyo. Bagamat totoo na hindi nalulugod ang Diyos kapag nagkasala ka, hindi niya nais na malubog ka sa awa sa sarili, pagkakasala, at pagkondena. Sa halip, nais niyang makarating ka sa isang lugar ng pagsisisi. Kung ikaw ay nagsisisi at sapat na mapagpakumbaba upang humingi ng tulong sa Kanya, patatawarin ka niya at muli kang dadalhin sa Kanyang sarili. Naisip mo na ba kung ano ang naging dahilan ng pagiging tao ni David sa puso ng Diyos? Mas maraming pagkakamali ang ginawa ni David kaysa kay Saul, na naging hari bago niya, ngunit may kakaiba kay David. Sa tuwing napagtanto niya ang kanyang pagkakamali, nagpakumbaba siya at sumigaw sa Diyos para sa awa at lagi siyang dininig ng Diyos. Siya ay sensitibo sa pakiramdam ng kawalan ng laman at nakilala ang mga palatandaan na nagsasabing kailangan mo ang Diyos. Sa kabilang banda, si Saul ay palaging nagbibigay ng dahilan para sa kanyang mga kasalanan sa halip na masira sa harap ng Diyos. Ipinakikita sa atin ng awit 51, 11-12 kung paano nanalangin si David pagkatapos niyang magkasala at nakita ang kanyang sarili na lumalayo sa Diyos. Sinabi niya, "Huwag mo akong itapon sa iyong harapan o kunin ang iyong banal na espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at bigyan mo ako ng kusang espiritu na umalalay sa akin." Lagi niyang ninanais na maging malapit sa Panginoon. Alam niya na ang Diyos ay maawain at may kakayahang magligtas sa Kanya. Kung mayroon kang anumang kasalanan na nagpaparamdam sa iyo na hindi ka karapat-dapat na lumapit sa presensya ng Diyos, kailangan mong harapin ito kaagad at magsisi ng totoo. Kapag mas maraming oras ang iyong ginugugol sa Diyos, mas bumababa ang pagnanasa sa kasalanan sa iyong buhay. It's either hahayaan mong ilayo ka ng kasalanan sa Diyos, o hayaan mong ilayo ka ng Diyos sa kasalanan. Magpakumbaba sa ilalim ng kamay ng Diyos at tutulungan ka niya.
Nakakatuwang isipin na kaya mo ang sarili mo dahil hindi mo kaya. Ang isa pang dahilan kung bakit pakiramdam mo ay malayo ka sa Diyos ay dahil hindi ka naglalaan ng sapat na oras para sa Kanya. Malamang, naging abala ka sa trabaho o sa iyong pag-aaral, o nagpapatakbo ka ng isang negosyo, sinusubukan mong magsimula ng isang pamilya, o tumutugon sa mga pangangailangan ng iyong mga anak. Gumagawa ka ng isang partikular na proyekto, nakikipagkita sa iyong mga schedule habang sinusubukan pa ring panatilihin ang iba pang mga aspeto ng iyong buhay. Ang mga hinihingi sa buhay ay kung minsan ay napakabigat, at ito ay maaaring maging sanhi ng iyong panapanahong makaligtaan ang iyong oras ng personal na debosyon sa Diyos. Oras na para ayusin yon. Dapat mong unahin ang Diyos sa pamamagitan ng muling pagsasaayos ng iyong schedule at pamamahala ng iyong oras ng maayos. Palagi kang magiging abala at hindi mo kayang hayaang magdusa ang iyong espiritual na buhay dahil doon. Kung tutuusin, lahat daw ay naglalaan ng oras para sa mga bagay na mahalaga sa kanila. Ang lahat ng mga bagay na iyong ginagawa ay babagsak sa kalaunan kung ang iyong espiritual na buhay ay hindi matatag. Kung mapapansin mo na ang tagal na mula nang gumugol ka ng kalidad ng oras sa presensya ng Diyos, hindi lamang sa isang corporate gathering, kundi sa personal, ito ay isang senyales na kailangan mo ang Diyos ng madalian. Ang mga oras na sa tingin mo ay malayo sa Diyos ay ang pinakamahusay na mga oras upang maabot siya. Kung hahanapin mo siya ng buong puso mo, makikita mo siya. Dapat mong maunawaan na hindi ka niya iniwan. Lagi siyang nasa tabi mo, naghihintay na bumalik ka sa kanya. Number 2, kapag nagsimula kang magkaroon ng pakiramdam ng kawalang kasiyahan. Kung bigla kang makaramdam ng hindi kasiyahan at kawalang kasiyahan sa iyong kasalukuyang sitwasyon, maaaring ito ay isang senyales na kailangan mo ang Diyos. Kapag ang mga bagay na dati ay nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng kasiyahan at kaligayahan, tulad ng iyong mga nagawa, trabaho, at mga relasyon, ay hindi na nangyari. Nangangahulugan ito na mayroong walang laman at pakiramdam ng kawalan ng laman sa loob mo. Maaari mong makita ang iyong sarili na palaging walang kapaguran na nag-scroll sa social media, nanonood ng iyong paboritong serye sa pumunta sa mga party, labis na pagkain, pakiramdam na walang motibasyon, pamimili. Sinusubukang kumita ng mas maraming pera, at pagbili ng mga bagong bagay upang mapabilib ang iba, ngunit pakiramdam mo ay mayroon kang isang bagay. Nawawala. Wala at walang sinuman ang makakapuno sa kawalan na yon, tanging ang Diyos. Sinasabi sa Isaiah 55:2, bakit gugugol ng pera sa hindi tinapay, at ang iyong pagpapagal sa hindi nakakabusog? Makinig sa akin, at kumain ng mabuti, at ikalulugod mo ang pinakamayamang pamasahe. Si Jesus ang tinapay ng buhay na makakapagbigay sa iyong gutom ng higit pa. Siya ang tubig na buhay na nagbibigay kasiyahan sa mga nauuhaw. Humingi ng higit pa sa Kanya at pakikinggan Kanya. Ang tunay na kasiyahan at kapayapaan ay matatagpuan sa Kanya. Minsan ang kawalang kasiyahan o pananabik na higit pa sa iyong nararamdaman ay isa sa mga paraan na tinawag ka ng Diyos sa mas mataas na antas ng iyong espiritual na buhay. Nais niyang magkaroon ka ng mas malapit at mas malalim na paglalakad kasama siya. Nagsasawa ka na sa status quo dahil deep inside, alam mong marami pang gustong gawin ang Diyos sa buhay mo. Pagod ka na sa trabahong iyon dahil alam mong hindi ito ang dapat mong gawin sa iyong buhay. Pagod ka na sa mga kaibigang iyon dahil alam mong hindi mo matutupad ang iyong kapalaran kung patuloy mo silang kasama. Pagod ka na sa libangan dahil ito ang nagpapakain sa iyong laman, hindi sa iyong espiritu. Isuko ang iyong sarili sa Diyos sa tuwing nararamdaman mo iyon. Ipaalam sa Kanya na handa ka ng maranasan ang higit pa tungkol sa Kanya sa mga bagong dimensyon na hindi mo pa alam. Bilang 3, kawalan ng pakiramdam ng layunin. Pakiramdam mo ba ay umiikot ka lang ng hindi umuusad? Ginagawa mo ba ang mga bagay nang wala sa obligasyon sa halip na magkaroon ng matatag na puwersa sa pagmamaneho? Kapag napagtanto mo na nagpapatuloy ka lang sa buhay na walang layunin o direksyon, ito ay isang senyales na kailangan mo ng kagyat na Diyos upang ayusin ang iyong mga hakbang. Ipinadala ka ng Diyos sa lupa para sa isang layunin. Ipinadala ka niya bilang solusyon sa isang partikular na problema. Ang lahat ng tungkol sa iyo, ang iyong personalidad, ang iyong mga hilig, ang iyong mga kasanayan, ang iyong mga talento, ang iyong background, ang iyong mga karanasan, ang iyong pamilya, ang iyong kasalukuyang lokasyon, at maging ang iyong pisikal na anyo ay mga pointer sa iyong layunin. Hindi ka mabubusog kung hindi ka lumalakad na naayon sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay.
Kailangan mong hilingin sa Diyos na ihayag ang kanyang mga plano at layunin para sa iyong buhay at kung paano mo ito makakamit. Kung gagawa ka ng anumang desisyon at kulang sa kalinawan, kung sa palagay mo ay hindi mo alam ang susunod na hakbang na gagawin o ang tamang desisyon, kailangan mong huminto at humingi ng direksyon sa Diyos. Sabi sa Kawikaan 3:5-6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga lakad, pasakop ka sa Kanya at itutuwid Niya ang iyong mga landas. Isipin na bumili ka ng gadget at hindi mo ito mapapatakbo. Ano ang dapat mong gawin? Kailangan mong kumonsulta sa tagagawa. Maaari itong gawin ng direkta o sa pamamagitan ng manual ng tagagawa. Ang Diyos ang iyong tagagawa, mas kilala Kanya kaysa sa sarili mo. Kaya, kailangan mong itanong sa Kanya kung bakit ka nilikha, kung ano ang gusto niyang gawin mo, kung saan ka gustong manirahan, kung sino ang dapat mong pakasalan, ang iyong career path. Kahit hanggang sa pinakasimpleng bagay tulad ng pinakamagandang rutang tatahakin mo kung na-stop na naman sa traffic. Siya ay laging handang magbigay ng kanyang patnubay kung ikaw ay sapat na mapagkumbaba upang humingi. Dapat mo ring pag-aralan ang kanyang salita, na maihahalin tulad sa manual ng gumawa. Puno ito ng mga patnubay at tagubilin kung paano ka dapat mamuhay. Ipinabatid sa atin ng Biblia na ang ating pangunahing layunin sa mundo ay upang magdala ng kasiyahan sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Handa ka na bang tumuklas ng higit pang mga palatandaan na nagpapakita na kailangan mo ng apurahang Diyos? Numero 4, kapag nagsimula kang makaramdam ng kalungkutan at pag-iisa. Kung sa tingin mo ay ang buong mundo ay laban sa iyo o na walang nakakaunawa sa iyong pinagdadaanan, maaaring ito ay isang senyales na kailangan mo ang Diyos ng madalian. Kung sa tingin mo ay walang sinuman ang nandyan para sa iyo, at hindi ka na nasisiyahan sa piling ng iba, kailangan mo ng tulong. Si Elijah, sa Biblia, ay nagkaroon ng katulad na karanasan. Matapos magsagawa ng isang dakilang gawa sa pamamagitan ng pagtawag ng apoy mula sa langit at pagpatay sa mga propeta ni Baal, natakot siya nang pagbabantaan siya ni Jezebel at nagtago. Nadama niya na ang buhay ay wala ng halaga at sinabi sa Diyos na gusto niyang mamatay. Tingnan ang sinabi niya sa Diyos sa 1 Hari 11:10, Ako ay naging masigasig para sa Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tinanggihan ng mga Israelita ang iyong tipan, giniba ang iyong mga altar, at pinatay ang iyong mga propeta sa pamamagitan ng tabak. Ako ang isa na lang ang natitira, at ngayon ay sinusubukan din nila akong patayin. Gayunpaman, ipinaunawa sa kanya ng Diyos na mayroong 7,000 iba pang mga propeta na kanyang iniingatan. Dapat mong maunawaan na hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos sa sitwasyong iyon at naglagay din ng mga tao sa iyong buhay upang tulungan ka. Sinisikap ng dyablo na ihiwalay ka para pahirapan kanya ng pag-aalinlangan, panghihina ng loob, pagtanggi, depresyon, kawalan ng pag-asa, at kakulangan. Bigla kang magsisimulang maramdaman na ang buhay ay walang kahulugan, at ito ay maaaring humantong sa mga saloobin ng pagpapakamatay. Ipaparamdam niya sa iyo na ikaw lang ang nagsisikap na mabuhay para sa Diyos. Ipaparamdam niya sa iyo na sumuko dahil hindi ito katumbas ng halaga. Ngunit hindi iyon totoo, maraming ibang tao ang naglalakad sa parehong paglalakbay kasama mo. Sinasabi ng Biblia na anuman ang iyong pinagdadaanan ay karaniwan sa ibang mga banal, kaya't patibayin ang iyong loob. Kailangan mong hilingin sa Diyos na tulungan kang makilala at tanggapin ang tulong ng mga taong inilagay niya sa iyong landas. Kung mayroon kang espiritual na mga magulang o tagapagturo, kailangan mong makipag-ugnayan muli sa kanila, ibahagi ang iyong mga pasanin sa kanila, at hilingin sa kanila na ipagdasal ka. Ang pakiramdam ng kalungkutan ay nagsasabing kailangan mo ang Diyos. Ang ilang mga tao ay humihinto pa nga sa pagsisimba dahil pakiramdam nila ay perpekto ang lahat maliban sa kanila. Hindi iyon tama. Ang simbahan ay hindi para sa mga perpektong tao, ngunit para sa mga taong patuloy na natututo at lumalaki sa kanilang paglalakad kasama ang Diyos. Huwag tumakas sa lugar kung saan maaari kang makakuha ng tulong. Kailangan mo ng komunidad ng mga mananampalataya sa paligid mo na makapagpapatibay ng iyong pananampalataya at makapagpapatibay sa iyo sa Panginoon. Sa katunayan, maaari ka ring makatulong sa kanila sa isang paraan o iba pa. Lahat tayo ay mga miyembro ng katawan ni Kristo, at may iba't ibang mga tungkulin na dapat gampanan at iba't ibang bagay na mayaambag. Maaari mong isipin na walang nangangailangan sa iyo o walang nangangailangan ng iyong kontribusyon, ngunit hindi iyon totoo. Lahat tayo ay nagpupuno sa isa't isa.
Hindi tayo tinawag ng Diyos sa isang buhay ng kalungkutan at paghihiwalay, ngunit sa halip ay maging bahagi ng kanyang kamangha-manghang pamilya. Numero 5, hindi mo na nararamdaman ang pangangailangang magdasal. Kung nahihirapan kang manalangin, tiyak na kailangan mo ang Diyos sa iyong buhay ng madalian. Ang panalangin ay nangangahulugan ng pakikipag-usap sa Diyos. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, dapat kang laging handang makipag-usap sa Kanya. Dapat mong maunawaan na siya ay laging handa at sabik na marinig ang iyong boses at matugunan ka sa punto ng iyong mga pangangailangan. Dalawang bagay na maaaring hadlangan ang iyong sigasig na manalangin ay ang pagmamataas at hindi makatotohanang mga inaasahan. Kung hindi mo maibabahagi ang iyong mga pasanin sa Diyos, maaaring wala kang pananampalataya sa Kanyang kakayahang tulungan ka. Marahil ay nagdarasal ka tungkol sa isang partikular na bagay at tila hindi ka nakakakuha ng mga sagot. Maaari mong simulan na isipin na ang Diyos ay hindi handang sumagot. Maaaring hindi mo napagtanto na maaaring ang dyablo ang sumusubok na pigilan ka na makakuha ng mga sagot sa iyong mga panalangin. Susubukan pa nga niyang magmungkahi ng iba pang alternatibo sa labas ng Diyos. Huwag makinig sa Kanya dahil wala sa Kanyang mga mungkahi ang gagana. Dapat kang magpakumbaba at tumanggap ng tulong ng Diyos. Kailangan mong kilalanin ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos at ang Kanyang kakayahang gawin ang lahat. Kailangan mong magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Sinasabi sa Jeremiah 32:27, Ako ang Panginoon, ang Diyos ng buong sangkatauhan. Mayroon bang anumang bagay na napakahirap para sa akin? Maging ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo ay isang taong manalangin. Nakatala sa Biblia na siya ay laging bumangon ng maaga sa isang tahimik na lugar upang manalangin. Nagdarasal siya tuwing nahaharap siya sa isang mahirap na sitwasyon. Nagdasal siya bago lumabas para magministeryo. Nagdasal siya nang malapit na siyang ipako sa krus. Sa bawat pagkakataon, nagdarasal siya at sinagot siya ng Diyos. Maaaring sabihin ng ilan na kung talagang sinagot ng Diyos ang kanyang mga panalangin, bakit niya hinayaan siya na mamatay sa krus? Iyon ay dahil nanalangin si Jesus na mangyari ang kalooban ng Diyos. Maaaring hindi sagutin ng Diyos ang ating mga panalangin sa paraang inaasahan natin sa Kanya, ngunit lagi siyang sumasagot sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng pinakamabuti para sa atin kaysa sa iniisip nating kailangan natin. Isipin ang lahat ng bagay na iyong ipinagdasal. Ilan ang hindi nasagot at ilan ang talagang para sa iyong ikabubuti. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng mga bagay na makakasakit sa iyo o mga bagay na hindi ka handa dahil sa pagmamahal niya sa iyo. Maaaring maantala ng Diyos ang ilang mga sagot dahil hindi mo ito mahawakan. Halimbawa, kung mayroon kang isang maliit na bata na humihingi sa iyo ng kutsilyo, tiyak na hindi mo ito ibibigay sa kanya dahil maaari niyang saktan ang kanyang sarili gamit ito. Ngunit kung ito ay isang taong may sapat na gulang na humihiling nito, magtitiwala ka sa kanilang paghuhusga at kakayahang magamit ang kutsilyo ng maayos. Sa ibang pagkakataon, maaaring hindi mo alam kung paano manalangin gaya ng nararapat, hindi mo alam kung ano ang sasabihin o kung paano ipahayag ang mga pasanin sa iyong puso. Ngunit kailangan mo pa ring magsimula. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos, kaya maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pagsasabi sa Kanya tungkol sa iyong araw, trabaho, buhay sa pangkalahatan, at kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa isang bagay. Maaari ka ring huminto upang makinig sa Kanyang tinig na nagsasalita sa iyong puso. Ang panalangin ay hindi kailangang nasa isang nakapirming lugar o sa mahabang panahon. Maaari kang manalangin sa iba't ibang lokasyon at sa maikling pagitan. Maaari kang manalangin habang ginagawa mo ang iyong mga pang-araw-araw na gawain, habang nagluluto, naglilinis, nagjo-jogging, o kahit papasok sa trabaho. Ang talagang mahalaga ay ang iyong puso ay nakatuon sa Kanya sa sandaling iyon. Maaari ka ring maglagay ng mga prayer points sa paligid ng iyong tahanan o workspace, o magtakda ng mga paalala sa iyong telepono upang patuloy na paalalahanan ang iyong sarili na manalangin. Pagkatapos ng lahat, sinasabi ng Biblia na dapat tayong manalangin ng walang tigil. Tandaan na ang panalangin ay hindi batay sa damdamin o emosyon. Hindi ka palaging magdasal. Hindi mo palaging maramdaman na nakikinig ang Diyos. Hindi mo palaging maramdaman na tama ang iyong ginagawa. Hindi ka palaging nasasabik tungkol dito. Minsan, baka inaantok ka pa at pagod pero dapat consistent ka. Kapag mas ginagawa mo ito, mas magiging maganda ito at makikita mo ang magagandang resulta. Manatili sa video na ito dahil sama-sama tayong mananalangin sa dulo.
Number 6, kapag dumaan ka sa mga pagsubok at paghihirap. Kung dumaranas ka ng sunod-sunod na pagsubok at paghihirap, nangangahulugan ito na kailangan mo ng tulong ng Diyos ng madalian. Kapag ang lahat ay tila nahuhulog o patuloy kang lumalabas sa isang hamon para lamang mahanap ang iyong sarili sa iba, kailangan mo ng banal na interbensyon. Sa tuwing nahaharap ang mga anak ni Israel ng pang-aapi, kahirapan, o taggutom, palagi silang bumaling sa Diyos para sa tulong. Narinig niya ang kanilang mga iyak at lumapit sa kanila. Maaaring maging mahirap ang mga bagay kapag dumaranas ka ng mahirap na oras. Maaaring nawalan ka ng trabaho, nawalan ng mahal sa buhay dahil sa isang nakamamatay na sakit, o dumaranas ka ng krisis sa pananalapi. Maaari ka ring nakikipaglaban sa isang hamon sa kalusugan, o may hindi patas na pagtrato sa iyo. Sa halip na hayaang madaig ka ng mga pagsubok at kapighasyan, hayaan mong mas mapalapit ka sa Diyos. Tumawag sa pangalan ng Panginoon at makatiyak na darating siya para sa iyo. Ang Isaias 43, 1:2 ay nagbibigay ng ganitong salita ng katiyakan. Ngunit ngayon, ito ang sabi ng Panginoon, siya na lumikha sa iyo, Jacob, siya na nag-anyo sa iyo, Israel, huwag kang matakot, sapagkat tinubos kita, aking tinawag. Sa pamamagitan ng iyong pangalan, ikaw ay akin, hindi ka sunugin ng apoy. Hindi ipinangako ng Diyos sa atin ang isang buhay na malaya sa mga hamon at pakikibaka. Palaging may mga ups and downs, ngunit nangako siya na sasamahan tayo sa mga panahong iyon para ingatan tayo. Kapag nakaramdam ka ng pagkasunog sa hamon na iyon, malamang na hindi kasama ang Diyos dahil sinabi niya na hindi ka masusunog. Lagi kanyang bibigyan ng lakas upang magtagumpay at mamuhay ng matagumpay. Huwag hayaan ang dyablo na iparamdam sa iyo na talunin ka at pagdudahan ng Diyos. Minsan, maaaring payagan ka ng Diyos na dumaan sa mga pagsubok kaya sa Kanya ka lang umaasa. Ang ilang mga hamon ay isang wake-up call na nagsasabi sa iyong huminto at bumaling sa Diyos. Ayaw niyang magtiwala ka sa kayamanan o katanyagan. Ayaw niyang magtiwala ka sa mga maimpluwensyang tao o kahit sa mga kakayahan mo. Nang dumaan si Job sa kanyang mga pagsubok, tumanggi siyang tuligsain ng Diyos. Sa halip, patuloy niyang kinikilala ang Diyos. Ipinahayag niya ang kanyang damdamin at nanalangin hanggang sa ibalik ng Diyos ang kanyang sitwasyon. Nauunawaan ng Diyos ang iyong kalagayan, alam niya na ikaw ay isang tao na may emosyon. Huwag mag-atubiling makipag-usap sa Kanya tungkol sa kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa sitwasyon sa halip na magboto ng mga bagay-bagay at maging bitter. Ipakita sa Kanya ang iyong mga peklat sa halip na itago ang mga ito para pagalingin Kanya ng lubusan at lubos. Nakikita mo ba ngayon ang pangangailangan ng Diyos sa iyong buhay? Ngayon, suriin natin ang isa pang tanda, numero 7, kapag nalulula ka sa espiritu ng takot, kailangan mong ibalik ng Diyos ang iyong kapayapaan. Kung palagi kang natatakot, o nag-aalala tungkol sa iyong hinaharap, ang takot at pag-aalala ay palaging nakawin ang iyong kagalakan at kapayapaan ng isip. Ginagawa ka nilang hindi produktibo at hindi magawa ang dapat mong gawin ng epektibo. Maaaring napansin ito ng mga tao at tinawag pa nila ang iyong pansin dito. Matutuklasan mo na wala ka sa iyong pinakamahusay at hindi makapag-focus sa mga bagay na mahalaga. Ano ang isyu na nagbibigay sa iyo ng walang tulog na gabi at patuloy na pananakit ng ulo? Ano ang sitwasyong iyon na nagpapaligaw sa iyo sa malalim na pag-iisip? Sa tingin mo ba kaya mo itong hawakan mag-isa? Sa palagay mo ba ay malulutas ng pag-aalala ang anumang bagay? Sinasabi sa Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, ngunit sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo, na may pasasalamat, ay iharap ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pagkaunawa, ay magbabantay sa inyong mga puso. At ang inyong pag-iisip kay Kristo Jesus. Ang pag-aalala at pagkatakot ay hindi malulutas ang anuman, kailangan mong ibigay ito sa Diyos. Maaaring hindi mo alam ang lahat, ngunit may kilala kang alam, ang Diyos. Tandaan na sinabi niya ang kanyang mga iniisip para sa iyo ay mga pag-iisip ng mabuti at hindi masama, upang bigyan ka ng kinabukasan at pag-asa. Maaaring hindi mo alam kung ano ang bukas, ngunit kilala mo ang Diyos na may hawak ng bukas. Kapag ibinibigay mo ang lahat sa Diyos, makatitiyak ka na siya ang bahala dito. Gagawa ba ang Diyos ng mga pangako nang hindi ito tinutupad? Sa palagay mo kaya niya simulan ang isang bagay nang hindi ito kinukumpleto? Hindi kailanman. Siya ay hindi kailanman nabigo at hindi siya magsisimula ngayon. Hindi siya magsisimula sa kaso mo.
Dapat kang magtiwala sa Kanya at makahanap ng kapahingahan sa Kanya. Hindi Kanya pababayaan. Kaya, kapag ang takot sa hinaharap o ilang mga posibilidad ay namumuo sa iyong puso, alamin na kailangan mo ng apurahang Diyos upang palakasin ang iyong pananampalataya. Dapat mong ihagis ang lahat ng iyong mga alalahanin at pasanin sa harap ng Panginoon at hayaan Siya na pangasiwaan ang mga ito. Wala kang dahilan upang mag-alala hangga't nanalangin ka at ipinagkatiwala ang lahat sa Kanyang mga kamay. Bagkus, magalak at magpasalamat sa Kanya ng maaga para sa Kanyang sinabi na Kanyang gagawin. Dapat mo ring punuin ang iyong isip ng salita ng Diyos at gawin itong iyong patuloy na pagtatapat. Wala kang dapat ikatakot kapag alam mo kung ano ang sinasabi ng Kanyang salita tungkol sa iyong sitwasyon. Alin sa mga senyales na ito ang nararanasan mo kamakailan? Naghahangad ka na ba ng higit pa sa iyong buhay? Ikaw ba ay nabalisa o nakaramdam ng pagkawala at pag-iisa? Kailangan mo ang Diyos ng madalian at higit Siyang handang tumulong sa iyo. Siya ay hindi kailanman tumalikod sa Kanyang sarili. Kung sasabihin mo sa Kanya kung gaano mo kailangan at kung gaano ka kadesperado para sa Kanyang banal na paghawak sa lahat ng bagay na may kinalaman sa iyo, tiyak na makikita mo Siya na kumikilos para sa iyo. Sabay-sabay tayong magbigkas ng ilang mga salita ng panalangin. Habang nananalangin tayo, hayaang pukawin ang pananampalataya sa iyong puso. Mahal na Diyos, salamat sa lahat. Salamat sa pagpapaalam sa akin na makita ang napapanahong mensaheng ito. Kinikilala ko na walang saysay ang buhay ko kung wala ka. Walang laman ang buhay ko at walang direksyon kung wala ka. Ako ay nagugutom at nauuhaw sa higit pa sa iyo. Mangyaring punan ako hanggang sa ako ay umapaw sa pangalan ni Jesus. Ama, tulungan mo akong hanapin ka ng buong puso upang mahanap kita. Tulungan mo akong marinig ang iyong tinig na malinaw na nagsasalita sa akin. Hayaang lumiwanag ang mga mata ng aking pangunawa. Tulungan mo akong sundin ang iyong plano at layunin para sa aking buhay. Ipakita mo sa akin ang dakilang tadhana na inilaan mo para sa akin. Tulungan mo akong hindi magkamali o maling desisyon. Kung nakagawa man ako ng anumang mga maling desisyon, hinihiling ko na iyong ayusin ang aking mga hakbang sa pangalan ni Jesus. O Panginoon, iniaabot ko sa iyo ang aking mga pasanin at alalahanin. Pagod na akong dalhin ang bigat sa paligid. Inilalagay ko silang lahat sa iyong paanan. Hindi ko ito magagawa sa sarili ko. Halika at tulungan mo ako. Mangyaring dumaan para sa akin. Alisin ang bigat na ito at palitan ito ng labis na kagalakan at kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Hinihiling ko na iyong ibalik ang aking buhay panalangin at ang aking pakikisama sa iyo. Ibalik ang aking apoy at hayaang mag-alab ang aking puso na may panibagong pagnanasa para sa iyo. Mahal na Diyos, dalangin ko na ang aking buhay ay hindi malungkot at ang aking landas ay hindi malungkot. Palibutan ako ng mga makadiyos na kaibigan at katulong ng tadhana. Hayaan akong makipag-ugnayan sa mga taong magpapasigla sa akin habang naglalakbay ako sa buhay. Tulungan mo akong maging biyaya din sa iba. Hayaan akong maging mapagkukunan ng kagalakan at pag-asa sa iba. Ama, dalangin ko na lagi mo akong tulungang magtiwala sa iyo. Tulungan mo akong panghawakan ang iyong salita kahit sa kabila ng mga unos at pagsubok sa buhay. Tulungan mo akong panatilihin ang aking tingin sa iyo. Ipinag-uutos ko na hindi ako magagalaw. Hindi matitinag ang aking pananampalataya. Hindi ako magdududa sa iyong mga pangako, anuman ang dumating sa akin. Hindi ako maghahanap ng iba pang opsyon o alternatibo. Ikaw lang ang pag-asa ko. Ikaw ang aking bato at aking kaligtasan. Ang iyong pangalan ay isang matibay na tor at tinatakbuhan ko ito. Alam kong tiyak na darating ka para sa akin. Pinatahimik ko ang bawat boses ng takot. Pinatahimik ko ang bawat boses ng pagdududa. Pinatahimik ko ang bawat boses ng depresyon. Pinatahimik ko ang bawat tinig ng pagkondena. Simula ngayon, puno na ako ng saya. Nakatagpo ako ng kapahingahan at kapayapaan sa iyo. Alam ko na kayo ay para sa akin at hindi laban sa akin. Sa kabila ng mga unos at pagsubok sa buhay, lagi akong nakakahanap ng mga dahilan para magpasalamat. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo dahil sinagot mo ang aking mga panalangin. Purihin ang iyong pangalan. Salamat sa pagtitiyak sa akin na lagi mo akong kasama. Salamat sa pagpapaalala sa akin na hinding-hindi mo ako iiwan o pababayaan dahil sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen.
At ngayong ipinagkatiwala mo na ang lahat sa Diyos sa panalangin, makatiyak ka na tiyak na sasagutin ka niya. Okay lang na kailanganin ang Diyos at maging desperado para sa Kanya. Natutuwa siyang tulungan ka, tulad ng bawat mabuting magulang ay nalulugod na pangalagaan ang kanilang anak. Gagawin nila ang lahat para protektahan sila, alagaan, tustusan sila, at aliwin sila kapag sila ay pagod na. Kung magagawa iyon ng isang makalupang magulang, gaano pa kaya ang iyong Ama sa langit? Dapat mong makita ang Diyos bilang isang mabuting Ama na hinding-hindi ka pababayaan sa oras ng iyong pangangailangan. Mayroon kang Ama na hinding-hindi hahayaang madaig ka ng mga pagsubok at kapighatian sa buhay, ngunit sa halip ay gagawin ang mga bagay na pabor sa iyo at para sa iyong ikabubuti. Huwag pansinin ang boses ng kalaban. Huwag mong hayaang pagdudahan kanya kung gaano ka kamahal at pagmamalasakit ng Diyos sa iyo. Sa halip, magsuot ng isang malaking ngiti at magpasalamat sa Diyos dahil ito ay naayos na. Gusto kong magpasalamat sa panonood ng video na ito hanggang sa huli. Sana ay nakatulong ang video na ito at nabiyayaan ka ng husto. Siguraduhin mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang nakakapagpatibay na mga video. Pagpalain ka ng Diyos at magkaroon ng isang kamangha-manghang araw.